Leona. Ayun, Ay, si yun ang Leona. sa freshman. Last day namin dito sa Canada. Bakit ang sarap ng lumpia mga boss? Walang katulad mga boss, walang katumbas. Ang sarap. Kamusta kayo mga boss? Ngayong araw na to mga boss, gaganapin yung birthday. At padispedida na rin mga boss. Dahil huling araw natin sa Canada. At birthday no kasama namin sa bahay. Kaya maghahanda tayo. Ngayon ipiprito tayo ng lumpia. Meron ng pansit at adobong manok. Life without you is gonna be bluer than blue. Marila, ang hiwalay sa'yo ibigin. Bago pa naman na. Hindi mo lang naiiwan. Gusto na. Wala na. Pinipilit na nga lang siya. Ano? Hi, vlog. Asan si Leona? Ayun, Ay, si yun ang Leona. sa freshman. Ay, si Madam ang tanongin. Gusto pa. But I'm bluer than blue. Life without you is gonna be bluer than blue. Ready na mga boss. Ito na yung last day namin dito sa Canada at uwi na kami ng Pilipinas mga boss. Bukas na yung flight namin alas 3 ng hapon. Pero alas 10 ng umaga, alas 9, alas na kami dito sa bahay. At ito yung mga dadali namin. And itong tatlong box, ito yung ang mga laman ay pasalubong natin sa ating mga mahal sa buhay, kamag-anak, pinsan, kaibigan. At ito namang apat. Dito nakalagay yung ating mga damit. Sa akin, sa misis ko at sa aking anak. At kahapon, nagkaroon kami ng konting handa dahil birthday nung kasama namin sa bahay at kasama na rin yung aming parang sa atin yung despedida ganon. At marami pa rin natirang handa. Yan. Wala akong pasok ngayon. Hindi na ako nagpa-schedule sa aking part-time. Wala pa nung 3 araw na akong hindi nagpa-part-time. Pero napasok ako sa aking full-time job. Tapos pag-uwi ko ng hapon, nag-aayos na kami ng aming mga dadalhin sa Pilipinas.
at naglinis na rin kami dito sa aming maliit na bakuran. Kahapon, kung mapapansin nyo, ito medyo magulo. Ayan. Yung aming mga basura kagabi. Ayan, medyo nagkalat yung upuan. Ayusin ko. Kasama namin yung mga katrabaho natin. Katrabaho sa IGA at bisita nung kasama namin sa bahay. Ayusin ko lang mga boss habang nagkukwentuhan tayo. Maganda yung panahon. Medyo kakagising ko lang mga boss. Late na kasi ako natulog, siguro mga alas 11, alas 12. Tapos nagising ako mga around 8 na morning. At si Mrs. pumasok pa pero wala na akong pasok. Hindi ko alam kung ako ay makakabalik pa sa aking trabaho, sa aking part-time. Kasi matagal ako mawawala, 3 weeks. So kung mga 1 week lang daw na nawala ako, okay lang. Pero pag more than daw, kailangan ko mag-apply ulit. Pero hindi na siguro na yung tulad ng dati nung unang apply ko na may interview pa, masasubmit pa ng mga requirements. Siguro hindi na ganun. Pero parang back to zero, parang ganun. Pero makakabalik naman daw ako. Kasi nga mahigit sa 1 linggo, kasi 3 linggo ako mawawala. So yun, siyempre mamimiss ko silang lahat. Lalo na yung mga katrabaho ko sa trabaho ko dati sa IGA. Kahit wala na ako doon, andun pa rin yung mga iba nating kaibigan. Sa Fresh Mart, siyempre itong trabaho ko ngayon at yung part-time ko sa 7-Eleven. Mamimiss ko itong aming lugar ng ilang linggo, matagal-tagal. Napakakapal na ng dahon ng mansanas namin, pero wala pang wala pa siya gaanong bunga. Wala akong nakikita kahit maliit ba. Eko. Wala talaga. Nagkaroon na siya ng dahon. Kasi akala ko hindi na talaga siya magkakaroon ng dahon. Akala ko patay na talaga siya. Pero may nakakapit doon sa ilalim niya. Sana magtuloy-tuloy. At panoorin ko sa YouTube kung yung ganito bang klase na mansanas na akala mong patay na pero may dahon pa sa ilalim na biglang nabuhay, sumibol, kung magtutuloy-tuloy pa, kung ano ba yung dapat gawin. Kung kailangan putulin ko itong nasa pinaka itong bulok. Ayan.
yung kasama namin sa bahay ang may iwan dito. Siya naman ang ano, pag-stay dito at na di pa siya pwede magbakasyon. Siguro kapag na PR na siya, siguro pwede na siya magbakasyon. At siya muna daw ang bahala dito. At siya naman palagi talaga. Kasi masipag yung kasama namin sa bahay. Sarap, no? Kapag lagi kong pinagmamasdan to, itong aming likuran. Ito yung bahay namin. Ito. Ayan. Lagi ako nakatayo dyan, no? Ayan, dyan. Tapos, dito ako nakalingon. Ayan. Diba? Ang gandang tignan. Labas tayo saglit. Ito yung last day ko dito sa Canada. Bukas plate na namin. Alas 9 ng umaga, alis na kami dito. Punta na kami ng airport. Siguro ang dating namin sa Pilipinas, kung plate namin dito ay 25, dating namin doon 27 na. O tama, 27 siguro ng gabi. Mga 7 ganyan. Nasa airport na kami noon. Ginagawa nila yung ano eh, yung gilid ng kalsada. So pinapalapad nila. Pasilip ko lang sa inyo. Ayan o. Magala-gala tayo ng saglit. Hanggang dun yung project nila, oh. Isang diretso. Kinaw nyo ba? Yun, hanggang dun. Nilalagyan nila ng ganito. Ba? Ang bilis nilang gumawa dito. At hindi kailangan ng maraming tao. Kaunti lang yung tao na gumagawa dito. Halos hindi pa nga mano-mano yung paggawa nila eh. Meron silang mga maliliit na ginagamit na truck. Napakatahimik dito sa aming town. Napakatahimik talaga. Kung nakasabaybay sa vlog ko, matagal na kayo nakasabaybay, yung tahimik dito. Nakikita nyo naman, di ba? Napakalayo sa city. Kaya kapag pag napunta kami ng city, nung last year, tanda ako, punta kami ng city sa Alberta. Napakadaming kainan, fast food. Siyempre maraming Pinoy, di ba? Talagang masaya.